Hello, what's up? This is Cotman back again for another detalyadong review. This time, the Tecnospark 30 Pro, and this one is, I believe, the Transformer version, I mean, the Optimus Prime. Sabihin ko na agad sa inyo yung price. This is currently at, I believe, 8,300 kung di ako nagkakamali. Let me check. Yep, sa Lazada, 8,300 pesos. Pero ngayong December yata magkakaroon 3 days. Bababa siya sa 8,100 pesos. Pero basically, nasa 8,300 pesos yung regular price niya. So, ang tanong, sulit kaya itong unit na to, itong smartphone na to with the Transformer design sa price tag niya. By the way, ito nga palang specs. This is currently running on Android 14. That's iOS 14.5.0. And ang chipset po nito is Helio G100 yan. That's 6 nanometer up to 2.2 GHz. Kagaya din ng Helio G99. Mali G57 MC2. That's dual core na GPU. So, octa-core na CPU, dual core na GPU. 8GB, 256GB na storage. At post nyo na lang yung video kung gusto nyo pambasahin itong kanyang specs. Yun. Ako ay magtutuloy na po sa detalyadong review. So, unang-una, build and design muna tayo bago tayo dumiretso sa kung saan para pwede na natin hindi balikan ito mamaya. Sa itsura pa lang actually, I must admit, being a Transformer fan, maganda para sa akin to. Okay, of course, medyo subjective ito kasi hindi naman lahat mahilig sa Transformer and medyo fingerprint smudge magnet siya actually. Pero aside from that, meron naman kasamang case siya, sa totoo lang. Ayan. So, pwede niyo siyang gamitin. Yan. Pero madali po magasgas. Actually, ang bilis niya magasgas. So, ang pangit na agad. Parang dugyot na agad. So, yeah. Pero may kasama siyang ganito just in case na gusto niyo ng protection. And then, may nakasulat dito na Tecnospark Transformers. Talaga naman. Siguro pwede ito for collector's item. I'm not really sure kung limited lang ito. Mas maganda, mas mabilis tumaas ang value nito. Siguro mga 5 to 10 years from now. And we have the Transformer. I believe this is an Autobots logo. Sa kanan, nandito yung power button, volume rocker, and then meron tayong 4 dito na camera. Pero ang totoo, isa lang po talaga dyan. Ito lang yata ang pinakatotoong camera dyan. The rest, support na lang. And then ito parang design lang. And this one, 4 na LED pero monotone lang din siya. Isang kulay lang. Sa taas, meron tayo ditong dedicated speaker, which is good. That's nakalagay Dolby Atmos. I'm not sure kung nababasa nyo, but there it is. Dito sa kaliwa is yung kanyang SIM tray. That's dual SIM with dedicated micro SD card slot. Dito pa rin sa may side na SIM tray slot, may nakasulat dito actually branding eh. Again, I'm not really sure kung mababasa nyo, but ang nakalagay dito is 2024 Hasbro and Paramount Pictures Corporation. So, license po siya talaga. Itong ginamit nilang team ng Transformer license ng Hasbro. For those of you hindi alam, property po ng Hasbro or Paramount Studio yata yung Transformer na trademark. And then we have here headphone jack sa ibaba, microphone, USB Type-C 2.0, and another speaker. So, supposedly, dual speaker po talaga siya. Mamaya paparinig ko sa inyo kung maganda nga talaga yung sound. And yung actually, yung themes niya rin is pang Transformers din. Ang cute. Look at that. May pa-themes din naman ng Transformer. But of course, ako na yung nag-set nung wallpaper at kung ano pa dyan na design. Overall, ito po ay plastic build lang. Wala po siyang glass dito except syempre sa kanyang screen, which is, yes, glass, pero hindi rin po naka-indicate kung anong Corning Gorilla Glass dito. Siguro, check ko na lang. But so far, I couldn't find any documentation na nagsasabi ko anong Corning Gorilla Glass siya. Kung may protection niya sa glass. So, good thing, meron na rin naman siya naka-install out of the box na screen protector. Plastic screen protector lang po yan, but I believe pwede na makakatulong na po yan. Yan. So, may protection naman siya. Kung hindi siya Corning Gorilla Glass, at least may protection. As for the design, bibigyan ko siya ng 7 out of 10 dahil maganda siya para sa akin lang naman. Of course, depende yan sa inyo kung ano masasabi nyo sa design nito. But design, 7 out of 10. Okay? Now, lipat na tayo sa performance na agad. So, may Transformer siya na team. Ang tanong, pang Transformer din ba ang kanyang performance? Apparently, not. Okay? Remember, meron lang po siyang MediaTek Helio G100. Okay? That's G99 na may 200 megapixel ang support for camera. Yun lang nadagdag doon. Kaya siya tinawag na Helio G100. Okay? So, huwag kayo masyado ma-excite. And ang kinaganda lang naman din sa Helio G100 na talagang Helio G99 is optimized po siya ngayong era na to. Ngayong taon na to, siguro at least hanggang next year pa, optimized na po ang chipset ng Helio G99, which is very good kasi ito po ang nakuha natin sa Antutu score. 428,000. Again, ang price tag nito is nasa 8,300 lang ha. Mind you, huwag kayong mag-expect dito ng 3 million na Antutu score sa 8,000 pesos. Ngayon, ang bumubuo sa score na yan, itong 132,000 na CPU score, and then we have the 71,000, which is ito rin naman talaga yung usual na score din ng Helio G99 na GPU.
Okay? Now, ang translation niya sa game is tinry natin siya sa Blood Strike, set natin sa low graphics pero extreme FPS. Nagpa-fluctuate siya around 80 to 120 FPS. So, maganda pong performance niya rito sa Blood Strike. Ang temperature, 39 to 40 degrees Celsius. At ang room temperature lang dito is 30 degrees Celsius. Again, room temperature, 30 degrees Celsius pero umabot pa rin siya ng 40 degrees Celsius. That's good actually, just in case na hindi nyo alam. 43 degrees Celsius ang overheating pero ito, naka 40 degrees Celsius lang siya. That means kayang-kaya niya at magaan sa kanya ang Blood Strike. Now, Call of Duty Mobile naman, set natin sa medium graphics and high FPS. Yan yung pinaka-highest niya actually sa FPS. Stable naman po siya around 55 to 60 FPS and 39 degrees Celsius. Again, room temperature na 30 degrees Celsius. So, magaan po sa kanya. Papakita ko nga pala sa inyo yung proof. Hindi po natin nuhulaan kasi rito ang FPS na yan. Meron po tayong proof dyan. Yun, eto na tayo. Again, the Blood Strike. Ayan po, nakuha natin, ayun, no? Like I said kanina, ang average na FPS niya 80 to 120 FPS. So that's 104 FPS po nakuha natin na average. And meron tayong fluctuations, pero at least yung fluctuations na yan, mostly andun sa taas, above 100 FPS. See? So maganda-ganda rin naman, actually, kung Blood Strike lang din ang pag-uusapan. And then, of course, sinabi ko rin, tinest natin siya sa Call of Duty Mobile. Like I said, ang average po niya is 55 to 60 FPS. So, lumabas dito 49 FPS lang kasi naisama natin yung loading sa umpisa at loading sa dulo. Pero kung titingnan nyo naman yung mismong game, naglalaro tayo, halos hindi siya maalis sa 55 to 60 FPS. Straight line naman siya. Pasensya na naisama ko lang to kaya bumaba tuloy yung kanyang average score. Sa Honor of Kings naman, sinet natin siya sa high FPS and ultra resolution. Alright? Stable po siya at 55 to 60 FPS. Yes, magaan din sa kanyang Honor of Kings. And 43 degrees Celsius nga lang yung kanyang temperature. Again, that's room temperature na 30 degrees Celsius. Yan, pakita ko lang sa inyo. Again, 55 to 60 FPS, like I said, ang average yan, almost straight line. Etong ganyang fluctuation na yun ay sa loading area lang ng game. Pero sa mismong game, stable na stable po tayo. Naglalaro tayo sa 55 to 60 FPS. Alright? Now, tinry natin sa mabigat-bigat, Wuthering Waves. So, sinet natin siya sa low graphics and 60 FPS para tingnan ko kung kaya niyang tumaas more than 30 FPS. But sadly, I was disappointed. Again, low graphics na po yan. Unplayable po yung Wuthering Waves. At umakyat pa nga siya sa 43 degrees Celsius. In 5 minutes pa lang po ha. So, not for heavy gaming. Sakto lang to pang Mobile Legends, Honor of Kings, Call of Duty Mobile, Blood Strike. Yun lang. Not for heavy games. Okay? And tinry ko kung available ang Call of Duty Warzone dito. Hindi pa po available. And I tried searching for it. Warzone, yun. Wala pong nalabas na sa result. So, hindi pa po ito supported ng Call of Duty Warzone. That is why hindi rin natin siya na-test sa Call of Duty Warzone. And to give you an idea, sa Wuthering Waves, nakakuha tayo ng average na 20.9. So, ma-frame drops po yan below 30 FPS. So, yan. And of course, kita nyo naman yung fluctuate talaga nung frames niya. So, not for heavy games. As usual, Hilo G99. Kung ano yung kaya ng Hilo G99, yun din ang kayang ipakita nitong Hilo G100 kasi same lang po sila. Okay? Same na same. Ang difference lang is nadagdagan lang ng 200 megapixel support si G99 kaya tinawag na G100. Okay, malinaw na yon. Now, sa battery, meron tayong 5,000 mAh dito. 33 watts charging speed ang supported niya. Kaya po niya i-full charge ang 5,000 mAh from 20% to 100% in 1 hour and 15 minutes. Yes, may kahabaan ng konti but as expected, that's 33 watts charging speed. Supported po nito ang bypass charging actually sa games. Pero if we can check actually din naman dito sa mismong settings. Hanapin lang natin yung battery saglit. And charge, yun, meron tayong bypass charging. Okay? Pwede natin i-enable siya just in case. And of course, pwede rin natin adjust yung threshold niya and then charging power using that threshold. Now, sa gaming naman, kapag nag-open tayo ng games, open lang tayo saglit. Bilis lang. So, yun. May lalabas dito sa gilid. Makikita nyo yan. Pagka ini-swipe niyo yan, pwede nyo pong baguhin dito. Usual na gamit natin is equilibrium pero pwede nyo pong iset to performance mode daw para lalong maging stable, mag-focus lang yung smartphone sa game. And then of course, pag bumaba tayo ng konti, meron pa tayong ibang mga features dito. Like screen record, screenshot, memory cleanup, And then next, may image stabilization. Ito, bypass charging, just in case na gusto nyong i-activate yung bypass charging. Off-screen gaming, esports, grade control, just in case na medyo
tingin nyo hindi nagre-respond na maayos yung touch, pwede nyo pong i-activate yan. And then of course, para sa mga notifications, may magic button din tayo. If you turn this on, actually itong volume button, pwede nyo gamiting magic button. Again, nandito lang po yan sa gilid just in case na gusto nyo i-access yung kanya mga special features sa gaming mode. Okay, malinaw na yan. Now, lipat naman tayo sa display. Meron po tayong 6.78 Full HD. Yes, this is an AMOLED Full HD sa 8300. 120Hz screen refresh rate. Papakita ko na sa inyo dito sa settings sa display. Sinet natin siya the whole time screen refresh rate. The whole time, nakaset lang po sa 120Hz screen refresh rate. So kung makikita nyo sa video na nagsi-60 yan, it's not me, it's the software na ino-optimize niya. Kung hindi rin naman supported kasi ng app or game yung 120, kusa niya lang ibinababa sa 60Hz screen refresh rate. Pero the whole time, hindi ko po yan tinanggal sa 120Hz screen refresh rate dito sa settings. Supported din sa settings niya ang 90 if ever man na gusto niyo na balance lang ng speed at saka ng battery, and then 60 kung gusto niyo yung usual, yung dati pang mga settings, 60Hz or auto switch refresh rate na si smartphone ang pipili ng screen refresh rate na bagay para sa ginagamit mong apps or games. Okay, of course, meron din tayong high brightness mode just in case na gamit ito ng mga tropa nating riders, pwede niyo i-adjust pa ng mas mataas ng konti ang brightness mode. Kaso nga lang, this is AMOLED, baka maaga tong magkaroon ng AMOLED burn or masira agad yung screen or magkaroon ng green line. And of course, kapag inactivate nyo ito, mas malakas din sa battery. Pero at least nandyan yung option. Pwede nyo i-off, pwede nyo on pag kailangan nyo talaga. And yes, available din yung adaptive brightness sa Tecno smartphone na ito. And of course, pakita ko lang saglit, meron tayong special function. As usual, actually, normal na to sa Tecno just in case, pero papakita ko pa rin sa inyo. Meron siyang dynamic port kung saan parang pag sinaksak natin ito sa charger, possible na magkaroon siya ng parang iPhone effect, you know, Dynamic Island. Yes, meron siyang ganyan. Pag sinasaksak sa charger, and actually maraming reason para lumabas yan. Face unlock, call, recorder, charging animation tips, media player, NFC, yun. Ma-activate po yung parang Dynamic Island na yun. Meron po din siyang floating window, may fusion, just in case na gusto nyo gumamit ng virtual RAM, which I wouldn't recommend. And then, smart panel game mode, smart hub up to in kids mode, yun. And meron din siyang Ella AI, which, yeah, pwede nyo pong gamitin ito para magkuting-ting or gumamit ng AI. I-built-in na po siya sa phone, so free po yan. Okay? Now, balik tayo sa display. Meron tayong 1,700 nits brightness. Pinray natin. Actually, I don't believe na 1,700 nits po ang brightness na to. Base sa test ko, nasa 700 to 1,000 lang ito. Yeah, as you can see, yan po. Naka-auto brightness po yan. Hindi ko po ginawang manual brightness. So, hindi talaga siya ganong kaliwanag. So, tansya ko 700 to 1,000 nits lang to be safe. Not 1,700 nits. Okay? Now, touch sampling rate naman supported niya hanggang 250 Hz touch sampling rate. Pwede na po yan for gaming. Supported din po niya hanggang 10 multi-touch. Widevine, level 1 din po yan. Yun. So, kung usapang brightness lang din naman, nakikita niyo sa screen, maganda po siya. Vibrant yung kulay. Andun ang pagiging AMOLED niya. Pag black is black talaga, and maganda yung dynamic range. So, very good po ang kanyang display. Nothing to complain about. Solid. Okay? Now, lipat naman tayo sa camera. This has 108 megapixel, okay? The rest ng nakikita nyo, ginapansin niyan, ito lang talaga ang totoong camera dyan. And sa front naman, meron tayong 13 megapixel front camera, okay? Images, actually, very good naman. Yeah, kung usapang picture lang din naman, maganda po. Slightly saturated, but overall, very usable, which is very good din naman sa mga social media use. Okay na okay po ito, hindi po kayo mapapangitan sa kanyang images, okay? Although may konting processing lang, pero overall I'm sure gusto niyo na rin naman yan, and templado na yung kulay talaga. Colors are vibrant with some saturation, period. Depth is decent, yung mga background blurred effect, okay po. Natural looking naman yung bokeh effect niya. Ngayon, sa video recording naman, supported po niya hanggang 2K at 30 FPS. Pakita ko sa inyo lang saglit. Supported po niya hanggang 2K at 30 FPS. Yun, may 1080p 60, 1080p 30, and 720p. Now, pakita ko na lang din sa inyo yung pinaka-sample. So, this is the 2K resolution. 2K at 30 FPS. Wala pong stabilization sa 2K at 30 FPS niya. As expected. This is Helio G100. But, if we switch sa 1080p at 30, wait, switch tayo. Yan, ito naman ang 1080p at 30 FPS, which is kung saan pwede mo i-activate yung electronic image stabilization. So, slightly stable and usable. Sadly, 30 FPS lang. Sana sinagad na lang nila sa 1080p 60, kahit 60 FPS lang na 1080p. Ang EIS pwede na sana. Again, naglalakad pa lang tayo, hindi pa natakbo. So, may konting stabilization, usable pa rin naman. It's just that, yun nga lang, 1080p at 30 FPS. Kamusta naman yung microphone?
So yun, meron din pong 2K at 30 fps sa selfie camera. Wala ring EIS of course, pero so far usable naman, and hindi nag-overexpose kahit na medyo maliwanag. Kung natin sa araw, yan, medyo siyempre nag-expose na, but if sa mga white clouds lang, and just slightly exposed. Wala ng konti yung clouds eh. Pero kamusta yung microphone? Di pa tayo sa 1080p at 30 fps kung may EIS dito sa front camera. So ito yung front camera niya na activated yung EIS. I think usable naman. Yeah, pwede to. Kung mag-vlog kayo, magti-TikTok lang din naman kayo, pwede pang gamitin yung kanyang 1080p at 30 fps, at least stable. Siyempre, try natin ng dual cam, which is meron. Walang stabilization effects sa pag ginamit mo yung dual cam, pero at least pwedeng ilagay sa kung saan yung front camera, and pwede mo rin i-switch. Gusto mo yung maliit yung itong floating at front mo naman yung malaki, okay din po yun. So yun, para sa mga vloggers dyan na nagdo-document, like pupunta sila sa mga lugar, mga travel vlogs, pwede po. Nakukuhanan nyo yung front or yung sa rear camera habang nakakapagsalita kayo sa na may floating. Okay ba? Kamusta yung mic? Like I said sa video, meron po siyang EIS pero supported lang po niya kapag lumipat siya sa 1080p at 30 fps. See? So, okay naman yung kanyang 2K at 30 fps provided na hindi kayo naglalakad kasi nga wala siyang support for stabilization sa 2K. Pero kung gusto niyo na stable, actually, ngayon pinakita ko sa video, 1080p at 30 fps with EIS is very decent. Okay na po yan, pang TikTok nyo lang naman siguro or Facebook Shorts. Pwede na po yan, maganda na rin. And meron din naman siyang dual video na ipinakita ko sa inyo dyan kanina din. Sa front camera, hanggang 1080p at 30 fps lang. And yes, meron din siyang image stabilization. Ang galing. Okay na rin. Not the smoothest stabilization, pero very usable na rin. So overall, bibigyan ko yung camera nito ng around 6.5 out of 10. Pwede na. Pero kung usapang 8,000 pesos lang din naman, bibigyan ko siya ng 8 out of 10 kung sa price tag natin siya ibabase. Solid na po yan sa camera niya. Now, lipat tayo sa audio quality. Now, sa audio quality naman, like I mentioned earlier, meron po siyang dedicated speaker sa taas at meron dedicated speaker sa baba. At ito po ang kanyang quality. Overall, actually, ang ganda ng loudness niya. Pwede mo siyang gamitin actually kahit hanggang sa labas. Not the loudest, pero pwede na po siyang gamitin. Maganda na rin naman. Again, yung audio niya kasi is Dolby Atmos. Yung logo. Nice. Finally, sa connectivity, 4G LTE, VoLTE, and VoWiFi. Yes, wala po siyang 5G na mobile data. Pero meron siyang 5 GHz na Wi-Fi na support. So as you can see, nakakonect tayo ngayon sa 5 GHz Wi-Fi ko dito sa bahay. You know? And of course, speed test natin. Decent naman po ang kanyang speed test. Para sa isang 8,000 pesos, sakto lang din yung kanyang reliability sa kanyang reception. Okay? And meron din po siyang Bluetooth 5.3 which supports mostly aptX, HD, SBC, at LDAC na rin na codec. GPS accuracy is 2 to 5 meters which is very usable na po ito para sa mga tropa nating riders just in case na ito ang trip nila. Okay? In short, average accuracy po yan. Okay? Meron din po siyang FM radio, but the FM radio
radio here is kailangan ng headphone jack para gumana. Ito po ang headphone jack just in case na hindi ko naipakita kanina. Ang FM radio niya is itong Wow FM. Yan o. So, para gumana again is kailangan ng headphone jack. Now, verdict. Para sa 8,300, okay na to. Wala naman ako masyadong hinahanap pagka nasa below 10,000 pesos. Halos lahat naman ng mga features niya maaasahan. Battery, nasa average endurance, magandang optimization kahit pa paano. Wi-Fi and mobile data, okay din. As far as I'm concerned, magandang reception, pwede na rin asahan. Ang accuracy ng GPS niya para sa mga tropa nating riders, average, okay na rin po yan. Camera, doon medyo okay siya lalo kasi magaganda yung kuha niya, yung mga pictures. Goods din sa low light. Ewan ko lang kung naipakita ko sa inyo pero yeah, very good po siya sa low light. Sa display lang, hindi lang siya ganun kaliwanag pero I'm not saying na malabo siya. Usable pa rin naman, viewable pa rin naman pero malayo siya sa pagiging 1,700 nits. Baka kailangan yung high brightness mode. Again, nakalimutan kong gamitin yung high brightness mode. Pero sa auto brightness niya, hindi po talaga siya umabot ng 1,700 nits. As for the rest of the features, bibigyan ko na lang siguro to ng, again, for 8,000 pesos, 8,300 pesos na price tag, bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Pwede na. Hindi na po kayo lugi rito at hindi na rin kayo magsisisi kasi kaya naman po niyang gampanan yung mga expected natin kaya niyang gawin below 10,000 pesos na category. Okay? Gaming, average lang din naman kaya niya pero yun, don't expect na kaya nito ang Genshin Impact, Warzone, if in case na okay na ang Warzone dito. Wuthering Waves, no, hindi po. Mga Call of Duty lang at saka Mobile Legends at Honor of Kings lang pwede rito. PUBG Mobile, okay din dito. Possible 40 to 60 FPS na makuha nyo rito na FPS sa PUBG Mobile. So, yun. Kung nagustuhan nyo yung ganitong review, kayo consider nyo mag-subscribe, like, and share. Ang ganun lang. Again, this is the Tecno Spark 30 Pro Transformers Edition. I'll talk to you again soon.